Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So shout out muna tayo no bago do sa main content, 'di ba? So read tayo. So salamat sa mga nanood last time. Sabi ni anong name nito ni Oki Tabes. Ano muna to pamayang alas 10 yung main content. Oki Tabes 89, sabi nga, paano sumali sa LP Underground? Dati ano yun dati pwede pa I don't know ngayon. Punta ka sa lpunderground.com. Dati pwede pa, ngayon hindi. I don't know kasi nga wala na ngayon. Dati may raffle dun ng meet and greet Ngayon hindi na hindi na ganun ka Sabi naman ni Dex Costales, Ghost Hunter 88 wala. Tingnan nga natin, sige nga. Mapagbigyan ko nga naman kayo. Matagal ko na rin gustong i-content ito si 88 Tingnan nga natin Ghost Hunter 88. Ano na ba yung na ito? Ghost Hunter 88. Kung makikita nyo dito si 88 no. Wala nang patutunguhan yung nito, yung vlog nito. Hindi na siya nag-a-adventure. Yung katulad na may hahantingin tayong aswang. Ito hindi ko na naiintindihan. Parang halimbawa, gagawa na lang siya ng istorya. Tapos, sasabihin niya, yung duwende daw ang nagsabi. 'Di ba? Babala ng duwende. 'Di ba? Tapos may magko-comment pa sa akin na naniniwala at least daw may babala, men. Ano ba? Dito ako curious ako dito sa may UFO Ano ba 'to? Samahan niyo po ako ngayon dito guys, mag-isa lang po tayo. Kasi po may nangyari po dito na kaguluhan po kagabi dito. Sila po ilang hunting po ng palaka. Meron po silang nakikita tatlong sasakyan po ng UFO. Pero sinasabi po nila guys ay drone po daw. Pero ang nakita, Wala pinattern mo lang yan sa US 'Di ba? Nung nagkaroon ng ito ay 2 days ago, nagkaroon lang ng issue sa Amerika ng ganyan. Parang hindi niyo pa ba nahahalata na inuulo lang kayo na itong taong to? Kung ano yung trending, yun yung aanuhin niya. At kakabitan niya ng sinabi ng duwende. 'Di ba? Parang na lang to sa 88 doon na ba't gustong gusto nyo to, no? sa isa, iba po daw talaga yung drone kaysa nakikita niya, no? Kasi po bilog po yung sasakyan na nakikita po nila kagabi dito. O bakit hindi na videohan? I'm so sure may mga cellphone naman yung mga tao diyan. 'Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung sinasabi ko sa inyo na gagamitin nyo lang naman yung common sense nyo. Parang halos lahat na ng mga nilalang ay nandiyan na kila 88. 'Di ba? Shokoy, aswang, kapre, duwende, kataw, ano pa ba yung ibang nandyan? Basta lahat ng nilalang, may sirena pa nga yata sila, di ba? Tapos ngayon, alien na. Di ba kayo nagtataka, napaka malalapiti naman itong taong ito? Tapos sasabihin nyo, come on. Tapos igagalang yung paniniwala. Obvious naman na ginagago na lang kayo nito Ginagago na lang kayo nito, men Ano ba mga sinasabi ng mga tao? Naka-off pa yung comments Di ba, men? Sa area ito guys, ito po yung naranasan ko nung kami ni Ramil nag-explore na meron pong dalawang drone na nakita ko. Pero hindi ko po yung in-expect na yung nakita ko paiba-iba ang kulay. Hindi, sana na-videohan mo yon. Ang sabi mo pa nga, nag-e-explore ka, di ba? Malamang may video ka nun. Nagvi-video ka. Bakit hindi mo tinutukan ng video at ipalabas sa amin? Kasi tinan yung sinabi ni 88 Ito po yung naranasan ko. Naranasan daw nila. Nag-explore
na Nag-explore daw sila. meron pong 'Di ba? Kung nag-explore kayo, malamang may vlog kayo nun. Nung nakita mo yan na umiiba ang kulay, dapat binidyohan mo na. Pero wala kang video, kagaguhan. 'Di ba? O ngayon, sabihin nyo sa akin, igagalang pa ba natin itong paniniwala nitong manluloko na to? Minsan hindi ko rin maintindihan sa tao kung bakit kailangan konsintihin pa to mga to. Ako ang kailangan pigilan eh. Hindi nyo ba nakikita yung problem? Bakit ako yung kailangan yung pigilan at itong mga tao to, hayaan na lang natin? Kasi may paniniwala eh. May paniniwala eh. Eh paano yung paniniwala kung peke ito? Bakit hindi nyo igalang? Hindi ko alam sa atin kung ano lang hinahanap natin eh. Hinahanap lang ba natin ay kakampi or ano? Diyos ko naman. Igalang natin. Igalang natin ang paniniwala. Lahat naman tayo may paniniwala, di ba? Bakit hindi nyo rin pwedeng gawin sa akin yon? Igagalang nyo to, men. At ang nakakalungkot pa niyan, yung mga nagsasabing igalang pa ito, mga mga explorer din, na mga ghost hunters din, na hindi nila naiintindihan kapag kinonsinti ito, mapupulyot ang ghost hunting community. Sa mga ganitong uri ng ewan ko. Bawal ako ma-stress eh hanggang January eh. Ba't ba kasi sinasuggest nyo pa to? O, napagbigyan ko na kay 88 ha. Diba? Hello, always Slay. Sir Bax Ayan. Sabi ni introvert Garfield, no? Introvert Cat Garfield. Sir Bungo, ano masasabi mo dito? 'Di ba ang Diyos ayaw niyang mapahamak ang mga anak niya? Bakit yung iba na mabubuti talaga napapahamak pa din? At yung masasama ay nagpapatuloy pa din? Kasi alam mo, dito sa yung word na karma kasi, hindi naman biblical yun eh. Yung word na karma. Ang daming mga masasama ang ugali dyan na hanggang mamatay ay masagana pa rin ang pamumuhay. At yung sinasabing karma kasi, once in our life kasi, kahit na mabuti pa yung ginagawa mo, makakaranas ka talaga ng kamalasan. Hindi naman biblical ang karma eh. Hindu yata ang Buddhism ba or Hindu yung may doctrine ng karma? Kasi baka ang iniisip mo dito, bakit hindi sila nakakarma at nagpapatuloy pa rin? Hindi naman kasi biblical ang karma. 'Di ba? At yung yung sinasabi mo na 'di ba ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga anak niya? Bakit yung iba na mabubuti talaga ang napapahamak pa din? Kasi lahat naman tayo, pwede tayo mapahamak lahat eh. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung word na may plano ang Diyos. For me, palusot kasi 'yon. Para lang masus lang yung pain na nararamdaman mo sa kabiguan o sa kamalasan na mo. Pero nakakatulong naman 'yon. 'Di ba? Kaya nga minsan hindi ko na alam kung ano ba talaga eh. 'Di ba? Sabi niyo, 'di ba may plano ang Diyos kaya nangyayari ang masama at mabuti? Well, diyan na papasok yung kadalasang palusot ng mga pastor na ito, sorry ha kung may kasi kadalasan kasi pag may mga tanong ako, minsan may nakakausap akong pastor eh. Tinatanong ko talaga 'yan. Pag hindi niya na masagot yung tanong ko, papasok na dun yung ang katalinuhan daw ng Diyos ay hindi natin kayang arukin. I mean, pagka tinatanong mo na hindi niya na masagot, may karunungan ang Diyos na hindi natin hindi natin kayang arukin, 'di ba? Malay mo valid naman yung reason eh. Kaya kung ako ang tatanungin mo,
Di ba may plano? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin naman kasi alam talaga yung plano din ng Diyos eh. Malay mo, meron naman talagang plano. Di ba? Kaya lang, alam ko ba yun? Hindi ko rin alam eh. Kahit nga rin naman ako, parehas tayo rin nagtatanong. Di ba? Minsan nga sinasabi na magdasal ka para hindi ka mapahamak. Minsan nga, napapahamak pa rin eh. 'Di ba? Ang ironic nun kung sino pa nga yung minsan malapit sa Diyos, yun pa yung ano eh, yun pa yung napapahamak eh. 'Di ba? Kaya kung whatever man yung plano ng Diyos na yan, kung ano man yan, maaaring siya lang siguro talaga nakakaalam niyan. 'Di ba? Alam mo, kung ako may plano ako, no, hindi mo talaga alam yung kung ano yung plano ko. Kasi ako yung nakakaalam nun. Minsan ano eh, no, kung titingnan mo, totoo ba talaga na may plano or wala lang? Naniniwala ka ba sa kapalaran ng tao na kahit anong gawin niya, doon at doon siya makakarating sa naisulat na sa kanyang kapalaran? Nabubuhay ba tayo sa simulator? Alam mo, minsan natanong ko na yan. Kasi nga sabi sa Ecclesiastes, 'di ba? May oras daw para sa lahat. Tinanong ko na, kayo ha, kung yung mga nakakaalam din, no? Open naman kayo mag-comment yun sa babae. Kasi ako minsan hindi ko na rin kayang sagutin niya. Yung mga tanong ni Sir Introvert Cat Garfield na yan, galing ito sa tanong sa isang taong nagsusuri talaga, tsaka nag-iisip. 'Di ba? Sometimes hindi ko na rin kayang ilusot yan eh. Yung mga ganyan eh. Alam mo, minsan naisip ko na rin yan na nabubuhay ba tayo sa yung parang Matrix? Parang ganon. Yun din na naisip ko minsan eh. Yung parang bang pag namatay tayo, ano ba yung naghihintay para sa atin? Ano ba yung consciousness ba natin saan mapupunta? 'Di ba? Iniisip ko din yan. Kaya lang, syempre, hindi ko talaga alam ang sagot. Pero pwede ako mag-speculate, no? Kaya lang minsan, pagka nag-speculate ka, parang hindi mo na igagalang yung nasusulat eh. Kung tatanungin niyo ako, naniniwala ba ako sa Diyos? Oo naman, naniniwala naman ako sa Diyos. Kasi yun ang faith ko eh. Kasi nga 'di ba ang faith, yun yung paniniwala na na kahit wala pang napoprove na facts, yung naniniwala ka talaga. Pero sa akin, kung questionin nyo man yung paniniwala ko, okay lang naman, no? Hanggat kaya ko ilusot naman, ilulusot ko. Pero pag dumating na sa time na katulad nito na valid naman yung mga tanong ni Sir, no? Hindi, baka may mga nakakaalam sa inyo. At pag-usapan natin, 'di ba? Hindi ko kini-question ang Diyos, masama, pero gusto kong malaman ang saloobin mo dito, Sir. Hindi ko rin alam eh. 'Di ba? May mga time na kaya kong sagutin, tapos may mga time din naman na oo nga naman katulad nito, no. Kung ayaw niyang pampahamak yung tao, 'di ba? Tapos halimbawa ganito, no, ang matigas ang ulo yung tatay. Tapos madadama yung anak niya. Anong kinalaman ng bata doon, ba't dinama yung, 'di ba? Yung halimbawa ganito, no, may nangyayaring ganito eh. Halimbawa, mababait yung mga anak. Tapos yung tatay, drug dealer. Nagkaroon ng kaaway yung tatay, niratrat sila buong pamilya, dama yung mga anak. I mean, anong kinalaman nung mga bata dun sa, 'di ba, man? Tapos sasabihin, hindi kasi plano ng Diyos yan eh. Sa bagay, kung ganun man ka-weirdo yung plano ng Diyos, sa bagay, doon na lang tayo kakapit sa siya kasi yung nakakaalam nun eh. Hindi kasi natin alam eh. Kasi ako, kung sasagutin ko yon, hindi naman kasi ako may plano nun. Hindi ko rin alam kung paano ilulusot yon. 'Di ba? Yun lang, no? Hindi ko rin alam. Kaya nga doon papasok yung faith, 'di ba?
Pero hindi ka naman yung pag-question kasi naman utos niya rin naman 'yan na magsuri Utos din naman ng Diyos 'yan na na magtanong, 'di ba? Merry Christmas, Ma'am Always Lay. Tapos sabing gano'n ni Sky Torres. Ito na PM na kita Sir Sky Torres regarding dito sa tanong mo. I-skip na natin. Sir Cordapio, shout out. Sabi nga gagawin niya meaning ata ipopolish niya lang sa kalagyan ng sabitan yung bao na 4 ang mata part. Yung bao daw. Hello Ma'am May Malagenya, Merry Christmas. Sir ni Lester, Merry Christmas. Kim Delaney Julian, hello ma'am, Merry Christmas po. Sabi ni Momong, bro mo regarding naman sa tad-tad video, akala ko nung una parang shooting lang gagawin. Di ba? Malupit, no? Pero totohanan pala. Then meron din tinatawag na hidwang pananampalataya in the biblical aspects. Na gaya ng paniniwala nila na hindi daw sila tatabla ng bala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman na kinukontra yan. Kaya lang tatanungin ko lang kayo, yan bang paniniwalaan nyo, sure na ba yan? 'Di ba? Kahit konting pag-iisip lang sana. Kayo pa rin naman ang magde-decide niyan kung feel nyo na talaga hindi kayo tatalaban ng bala, di go. 'Di ba? Kaya lang, ang inaano ko lang sa inyo, sure na ba? Sure ka na ba na isusugal mo yung buhay mo dyan? Di ba? Diyan sa biblical na yan. Kahit pa sabihin mong biblical, di ba? Iisa lang kasi ang buhay natin Kaya nga siya, di ba yung mga tad-tad, na yon, grupong tad-tad na yon. Ang dami no? Parang inisprayan sila ng ng insecticide na nagbagsakan sila lahat nung tinaddad sila ng baril. 'Di ba? Kasi naniwala sila na hindi sila tatalaban ng bala. Pero malay mo, no? Somewhere out there meron talagang ganon. Kaya need talagang magsuri no? Hello, Ma'am Emmy. Doon sa Lucky Charm, Sir Bungo, kung maswerte pala yun, di mayaman na siya ngayon. Kung may proof na mayaman na siya, bibili ako ng 1 dosena. Oo nga, no? Di ba? Ganyan din ang tanong ko doon sa yung tatay ko kasi. Di ba mapaniwalain ng tatay ko sa mga ganyan, yung mga swerte-swerte. Pati doon sa mga pungsoy, doon sa nagtataka naman ako. Sana yung mga feng shui master, dapat mga bilyonaryo na yon, di ba? Kasi master sila doon, yung mga pampaswerte. No? Yung may mga tatay ko mahilig doon mga kristal na mga pampaswerte daw. Mga ganun. 'Di ba? Sabi ni Sir Momong, happy holidays po sa lahat. Yung kay Diwata, baka gimmick lang niya yan. Para relevant pa rin din siya sa social media. Then yung sa video na nagbabasketball, evolution na siguro ng wrestling basketball. Baka maging part na din ng combat sports. Oo nga, no? Parang, yung dadaanin lang sa basketball pero, balyahan. Hindi, yung kay Diwata kasi, bakit hahabulin niya yung pagiging relevant niya sa social media? Businessman siya. 'Di ba? Unless na lang kung tanggap niya sa sarili niya na hindi naman talaga pares niya yung nagpaangat sa kanya, kundi yung sa social media status niya lang. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Nicole Mejia, Merry Christmas Ma'am Nicole, pampaswerte pala bakit mo binibenta? Nasa iyo na pala ang swerte, dapat for keeps mo na yan. Maraming pampaswerte, mas swerte ka kuya, bakit mo binibenta ang swerte? Hindi, baka gusto niya i-share ang blessing. Hindi, pwede doon sa logic ni Ma'am Nicole Mejia. Kung pampaswerte yon, tataya ako ng loto.
Dahil swerte, di ba? Pag tumama ako, saka ako na direct ang ibibigay. Hindi na ako magbebenta ng ganyan. Diretsa na akong tutulong. Total, maswerte naman ako eh. Pag tumama ako, malay mo, susunod na tayo ako, tumama uli ako, di ba? Hello, Sir Rihodor. Ito yung ano kay Hector Pantoliana dati. Nahuli na yan, ano, yung si Excel hindi pa nahuhuli, no? Sabi ni TC Bustarde, congenital liar itong taong to, napaka-natural magsinong. Ewan, bakit dami pa ding nabubudol? Si FLM ito eh. Hindi ano daw talaga yan, si Francis Leo Marcos. Kapag kinausap ka daw talaga niyan, talagang magaling talaga daw magsalita yan. Kahit nga si Chief Justice Renato Puno, ano niyan eh, nabudol niyan eh. Hindi naman nabudol ng pera, ano, pero napaniwala niya may ano yan eh, parang napaniwalaan siya ni Chief Justice Renato Puno. Magaling na conman yan si FLM. Yan. Yung unang atake sa'yo niyan, mapapaniwala ka talaga niyan. Kasi nga, siya eh, risk taker siya eh. Parang kung iisipin mo, kung peke ito, ba't niya gagawin to, di ba? Kaya dun siya nakakapag-convince. Magaling siyang con artist. Sabi ni Comic PH, Merry Christmas Bungo TV, ano reaction mo sa bagong teaser ng bagong Superman movie? Sa akin, ang deal breaker sa akin, pero binalik nila yung brief ni Superman, di ba? Yung nakaraang Superman, inalis yung brief eh. Ngayon, may brief na uli si Superman na Ang sa akin, deal breaker talaga sa akin doon yung logo. Hindi siya Superman eh, for me. Pero ayokong husgahan yung movie, malay mo maganda. Kaya lang yung logo, parang hindi ko iniisip na Superman yun eh. Yung logo niya. Kasi sanay ako doon sa logo na yung traditional na yung S. Yung sa kanya matulis eh. Iba yung impact sa akin talaga. Kahit logo lang yon. Pero yung trailer mismo, mukha naman promising, no? Ang cute nung aso niya doon si Crypto eh. Pero, ayoko talaga ng logo. Yun ang unang umaano sa akin. Parang hindi siya Superman kung hindi yung tradition na S yung gagamitin niya. Pero tingnan natin, baka masanay din ako. Kasi nung kay Henry Cavill kasi nung una, yung Man of Steel, ang ayoko doon, walang brief. Di ba sanay tayo na si Superman naka-brief na pula. Pero nasanay din naman, di ba? Ewan ko dito sa bago Superman. Pero perfect na sana si Henry Cavill, Perfect na eh. Hindi ko alam bakit ni-reset uli yung DC Extended Universe na yan. Hello, J Boy Cullion Vlog. Hello po. Sir Jamir Anastasio, Merry Christmas. Ma'am Imelda Basquines, maraming salamat sa walang sawang suporta. Merry Christmas po. Brian Joban Gamyao, hello. Sir GC719, maraming salamat po sa suporta. Sabi ni John Mark Balones, para sa akin kapag pinersonal ako at dinamay na lahat pati pamilya ko, lalo na mama ko, ay pasensyahan na lang, hindi ko man siya magantihan sa loob ng establishment. Ito yung tungkol doon sa personalan. Aabangan ko siya sa labas, doon ko siya babanatan. Sa bagay naman, masakit naman talagang idama yung pamilya mo sa pag pinersonal ka. Pagdating sa trabaho to, hindi naman, sa kaaway mo, yun, pwede mo talagang banatan yun, kaaway mo yun eh. Pero pag nasa trabaho ka, pinersonal ka ng ganyan, mag-isip ka rin muna. Kahit idama yung nanay mo, sulit ba yung gagawin mo na yon? 'Di ba? Kasi ganito yan, para naiintindihan ng iba. Let's say, dinama yung mama mo, dinama yung
yung pamilya mo, na ininsulto ka, ano, nangyari na ito once eh. Nangyari na, I don't know kung sa ano ba to, sa business unit namin or sa iba. Kasi inorient din yan sa amin eh. Na yung wag masyadong harsh daw magpagalit sa tao kasi may nangyaring ganito. Ito naman, ininsulto siya. Ang hina mo naman makakuha, ganyan din ba ang tatay mo kasi bobo mo? Gumanon. Dinamay yung magulang. Ngayon, binugbog niya yung ano, yung superior niya. Hindi maganda ang ano, hindi maganda ang kinalabasan. 'Di ba? Ang nangyari noon, nakulong siya. Hindi mo kasi pwedeng gawing depensa yun eh, na ininsulto kasi yung tatay ko eh. 'Di ba? Nakulong siya ng assault, 'di ba? Wala siyang pampiyansa, naban pa siya sa lahat ng business unit nung kumpanya. Tapos pag mag-a-apply pa siya sa ibang ano, sa ibang company, syempre tatanungin yung saan ka nang galing, then magsusurvey, ano, kamusta si ganito, ay binugbog yan nambugbog yan ng superior niya dati. Bagamat naiintindihan ko, no, kaya lang minsan kasi ilulugar ito eh. Okay lang yan kung wala naman yung kinalaman sa hanap buhay mo, kung random na tao lang yan, nakilala mo lang sa social media, 'di ba? Pero hindi naman kita masisi kung magalit ka. Pero sana pag-isipan mo din naman, sa bagay ikaw yan eh, no? Kung talagang ano mo yun na ipagtanggol yung sa bagay, hindi naman ano eh, hindi naman minasakir ang buong pamilya mo eh. Pero kayo, no, kung sagrado sa'yo yan, go ahead. Pero handa ka dapat sa consequence ng actions mo. 'Di ba? Go ahead kung yan ang makakapagbigay sa'yo ng comfort. 'Di ba? Pero sometimes, no, need muna natin mag-isip ng gagawin natin. Kasi hindi naman magbabago ang buhay ng pamilya mo niyan eh. Pag na ano mo eh, pag alimbawa na insulto yung mama mo, tapos nabugbog mo yung boss mo, ano yung fulfillment na ano, magkakapera ba yung pamilya nyo nun? Hindi rin naman eh. Yung pride nyo siguro na ipagtanggol nyo, kaya lang, wala namang ibang nakakaalam no kung hindi mo rin lang naman ikikwento yun eh. No? Pero kung mahalaga sa'yo yun, di go ahead. Minsan talaga, need talaga natin pag-isipan lang talaga. Ma'am Imelda Basquines, hello. Ang tigas ng uli, ang fake. Hindi pwedeng maging tunay o totoo ang fake. Ano ba yan? Wala lang po. Bagong taong panuri tayo. Hello Sir B, Merry Christmas. Hello Nori, kamusta na Nori? Juniebla. Tama ba ako? Juniebla pala, sorry. Merry Christmas. Sabi ni Ma'am Ahueva, agree naman ako sa dinidebunk mo kasi pinapakita mo naman sa amin bakit debunk. 'Di ba? Again, kung mali din naman ang interpret, tell me, sabihin niyo sa akin. 'Di ba? Sabi ni ano yung ni Ma'am Marehiel Zarate Arado, paghilom na mo duha oy wag kayo makialam sa ibang hunter, gawin nyo. Ito no, ano ba, how do you describe ang pangingialam? Pag may sinabi? Kasi yung form ng pangingialam, ginagawa naman nyo yan eh. Kaya lang yung sa inyo, positive lang yung sinasabi nyo. Ngayon, kung hindi mapakialam, kasi ito yung madalas nating sinasabi, pag nasa public kasi ang isang bagay, nasabi mo ang isang bagay sa publiko, 'di ba? Pwede kasing ma-question 'yon. Hindi naman kasi every time na maglalabas ka ng statement or ano sa publiko ay palagi na lang lulunukin ng makakarinig or makakapanood.
Sana naiintindihan nyo yun. Please lang, tigil-tigilan nyo na yung wag makialam sa buhay ng... Kung ayaw pakialaman, wag ipakita sa publiko. Ganun lang naman yun eh. Ayaw palang pakialaman, edi wag ipakita sa publiko. Kasi once na makikita namin yan, may masasabi at masasabi kami dyan. Tapos, edi wag niyong panoorin. Ba't mo kami kukontrolin sa gusto namin panoorin? Ikaw nga, hindi naman kita kinukontrol na wag manood sa akin eh. Di ba? Hello, Insane Place. Sir Jake Morte. Usagi. Hello. Ma'am Dan Chris Slash. Hello. Ma'am daw siya. Sorry po, ma'am. Kala ko sir eh. Sino pa ba dito? Sabi gano'n ni Ma'am Cristeta Velado. Basta ako mas paniniwala ako si kaibigang duwende. Totoong may duwende at naniniwala ako sa kanila kahit paano magbibigay ng babala mas maganda. Hindi naman po yung pagiging totoo ng duwende ang pinag-uusapan. Kundi yung ang totoo ba doon, yung video ni 88 na nakakapag-usap siya ng duwende, hindi naman po yung duwende. Parang ganito, Ma'am Cristeta Velado, ma'am ha, makinig ka sa akin. Ito ay totoong ginto. Naniniwala ka? Sino naniniwala sa inyong totoong ginto to? Sa tunog pa lang, totoong ginto na. Malamang hindi kayo maniniwala na totoong ginto to. Tama? Pero does it mean ba na hindi na kayo naniniwala na may totoong ginto? O ito lang ang hindi nyo pinaniniwalaan? Parang video ni 88. Hindi ako naniniwala doon sa video ni 88. Pero yung kung totoo ang duwende, abay malay ko, hindi ko alam. Malay mo, totoo naman talaga may duwende, pero definitely yung duwende ni 88, hindi totoo yun. Ginagawa nyo naman tanga yung sarili nyo. Kung kukontrahin nyo na ito ay hindi totoong ginto, kukwestiyonin ko kayo na bakit hindi ka naniniwala na may ginto? Totoong may ginto. Pero naiintindihan kita na ito lang yung sinasabi mong peke. Hindi yung ginto. Ano ba? Ay, Diyos ko. Hello, Fatty Alan Trinidad. Astro... Anong name nito ni Sir Astro? Astro Jagger. Merry Christmas po. Vicente Mabala, hello. Lovely Heart, hello. Merry Christmas po. So, yun lang po muna, So, proceed tayo mamayang alas 10 sa ating main content. Maraming salamat po. Bye-bye.